soon. Magandang hapon po sa inyo mga paps. Ngayon maglilis ako ng motor ko, panggilid. So bibidyohan ko para sa inyo at matagal ng marami namumulit sa akin ito, lalo na yung mga newbie, no? So may video na ako nito mga paps, kaya lang hindi masyadong detalyado at uulitin ko para mas maintindihan lalo na yung mga newbie. So ito mga paps, napakahalaga nito. So mas maganda nga, mas matutunan nyo to lalo. Kasi bukod sa makakatipid na kayo, matututo pa kayo at magiging pulido pa yung paglilinis dahil kayo mismo maglilinis ang motor nyo. So hindi tulad sa mga shop na mabilisan lang talaga yung mga gawa. So ito talaga malaking bagay ito kapag ito natutunan ng mga paps, lalo sa mga newbie. So ang mahalaga, matutunan natin yung mga paano pagbaklas, ano yung mga tools na kailangan, so mga basic tools. So yun ang mga paps. So bago tayo magsimula, okay na paps, salamat sa lahat ng subscriber ko. Maraming salamat po sa inyo lahat, sa lahat ng suporta nyo. Umasa po kayo na mas marami pa tayong gagawin mga video, hindi lang kay sa motor na Rusi Passion. Hindi, kung meron tayong mabibigyan tayo ng pagkakataon na may mga ibang motor, bibidyohan natin yun para sa mga iba natin mga katropa na hindi Rusi Passion yung motor. Kaya yun mga paps, panoorin nyo lang to at same procedure lang naman to. Kung anong gagawin ko dito, pwede naman gawin to sa ibang motor, sa ibang brand. Okay mga paps, ang mahalaga yung proper tools na gagamitin natin sa pagkalas ng panggilid. Yan mga paps, maglilinis na tayo panggilid. Tara, simulan natin mga paps. Okay mga kapaps, unang kailangan nating tools na gagamitin nating tools ay T-wrench 8mm mga paps. 8mm para makalas natin itong pinaka crankcase cover ng panggilid, no? Okay mga paps ha, T-wrench 8mm. Klasin muna natin ito mga paps.
masyadong madikit yung panggilid, lalo na yung mga first time na kakalasing pa lang yung panggilid nila. Ano pa yan, madikit pa yan mga paps. Kaya ito ituturo ko sa inyo. Ito yung purpose niyan. Ito yung purpose niya. Ipupwesto nyo, itututok nyo yung T-wrench. Nakikita nyo itong T-wrench ko, oh. Ipupwesto nyo dyan. Dalawa kasi yan. Isa dito sa kabila. Ayan. Ayun yun. Yung mga paps. Pero hindi na masyadong abot yun. So, pwede rin naman yan. Diskarte na lang mga paps. Doon siya pupukpukin, no? Ayan. Ganyan. Ganyan ang posisyon ng T-wrench. Diyan itututok. Ang pagpukpok mga paps, dahan-dahan lang, hindi malakas masira yung ano. So, ito na yung pwesto ng aking T-wrench. Ang gagawin nyo, so ayan mga paps, so itututok nyo lang dun sa area kung saan yung tinuro ko kanina, no? Itututok nyo lang yung T-wrench dun, tapos pupukpukin nyo lang ng bahagya mga paps. Bahagyang-bahagya lang mga paps, hindi sa kailangan pupukpukin ng malakas. Dahan-dahan lang pagpupuk niya. Ito gagawin nyo lang to pag yung time na talagang mahirap kalasin sa umpisa, sa una kasing pagkalas, lalo sa mga bago pa lang yung mga motor, mas maglilinis. Unang pagkalas niyan, matigas talaga yan, hirap kalasin. Kailangan mo itong gawin. Pupupukin niya mga paps, tahan kayo na pupuk niyan. Ganun lang mga paps, dahan-dahan lang mga paps, hindi yung talagang hataw na palo, hindi, dahan-dahan lang mga paps. Dinemo ko lang to mga paps para please in case may encounter nyo, lalo na yung mga bago pa lang yung kakalasin yung panggilid, gagawin nyo to mga paps. Ito gagawin nyo. Okay mga paps, sana naintindihan nyo, no? Ayan, ganun lang. Kasi mga paps, hindi na yan yung panggilid ng motor ko mga paps, hindi na mahirap kalasin to kasi ilang beses ko nang kinalas to. So kahit hindi ko na siya pukpukin, makakalas ko na siya kahit kamay na lang, para kayo na mismo maglilinis ng panggilid nyo. At yun, ito ng bahagya, dahan-dahan lang mga paps. Yan ang purpose niya mga paps. Yan, nakalas na. So, ganun lang mga paps. Tatabi nyo na to. Okay. Okay mga paps, ang next step naman ang kakalasin natin. Okay, itong drive face, no? Ito area na susuka to. Okay, kailangan natin ng Y-tool mga paps. Saka kailangan natin ng handlebar, kaya ratchet. Mas maganda. Yan mga paps. Kailangan din natin ng 17mm. Okay, handlebar, Y-tool. Okay, alas yung mga paps, pupesto nyo lang ganyan. Yan, ganyan. Ganyan mga paps kasi ako mga paps may tubo ako, so mas maganda may tubo kayo mga paps kahit ganito lang may mga sandangkal at kalahati, malaking bagay ito mga paps, lalo na pag yung wala kayong lalo na yan mga paps Inulit ko mga paps kailangan nyo rin ng tubo para di rin kayo mahirapan. So ang ginagawa ko mga paps, bukod sa may tubo ko, may martilyo din ako mga paps. Yan. No. Dito ko ipapasok yung sa Y-tool ko. Yan mga paps. Yan mga paps. Yan.
So ito mga paps, yan ang purpose nya, kasi maiksi yung white tool, so kailangan natin extension. Handa lang mga paps. So ayan mga paps, ayan ang posisyon ng aking pagkalas sa white tool. Ganyan ang posisyon na ganyan yung mano-mano mga paps, kasi wala tayong power tool. So mas medyo pa tong manual na ginagawa natin, kasi yung power tool pag hindi mo na control yung pwede ka ma-lost thread ito, pwede ma-lost thread yung mga thread. So kailangan marunong ka magtimpla ng heat fit, hindi lang basta banat ng banat. So sa mga newbie, advisable ito muna gamitin nyo, mano-mano katulad ginagawa ko. So sa akin okay lang naman, pang personal lang naman, okay na to. Okay, yan paps, yan. Tapos yan, white tool, handlebar, tapos meron na extension no tubo, kasi pag wala ka nitong tubo mga paps, lalo sa bago nyo pang kakalasin, mahihirapan kayo mga paps, hirapan kayo. So yan, pansinin nyo may tubo. Yeah. So ganun lang mga paps. Pag maluwag na, pwede nyo ng kamay niya mga paps. Okay, luwag na, pwede nyo ng kamayin. Yan mga paps. Tapos ito naman mga paps, kung gusto yung kalasin itong clutch lining, kailangan nyo ng 39mm close wrench, 39mm close wrench. Mismo. Ganyan lang mga paps ha, alalay tayo ha, habang kinakalas natin tong nasa clutch spring, clutch lining ha? Kasi yan spring yan, kaya pag nagkamali kayo dyan, pwede kayo ma-aksidente mga paps, kaya ingat-ingat din tayo sa pagkalas nito mga paps ha, safety first din. Okay, so yun lang mga paps, pagkalas yan, magkaroon kayo ng idea. Okay mga paps, nilinisan lang natin to. So ganito lang, nililinis. So ako kasi mga paps huwag na kayo magtaka doon sa mga sabihin nyo bakit sabon o tubig ang pinanlinis ko. So kanya-kanya tayong diskarte mga paps pag nililinis mga paps ha. Sa mga shop kasi mabilisan yun sila, kaya mas prepared talaga nila yung panlinis yung gas. So tayo naman personal naman natin tong motor, so mas gusto ko kasi ng sabon, kasi nababahuan kasi akong pangapap sa sa gas, kaya mas prepared ko to. So depende sa inyo mga paps kung anong gusto nyo, pwedeng gas, yung gasolina yung panlinis nyo, depende sa inyo mga paps. Pero ka-common sa mga shop ganun pinanlilinis nila, gas, kasi mabilisan nga. So tayo hindi naman tayo nagmamadali, kaya okay lang. Kaya nililinis ko, sabon-sabon na yun, tapos babanlawan nyo rin. Okay, yun lang maglinis mga paps, tatanggalin lang naman natin yung dumi yan tapos babanlawan. Okay, ganun lang yung sa mga regular preventive maintenance to mga paps na dapat natin ginagawa sa
mga motor natin, lalo na sa scooter. Minsan kasi dumi lang naman yung nagiging cost ng mga dragging mga paps. Pag masyado na marumi, lawan na natin to. So ganoon na mga paps, patuin na natin. Ayun na, patuin na natin dito. Ayun na mga paps, simple lang. Patutuin lang natin yan. Kung may blower kayo, mas maganda blower nyo para mabilis siya matuyo. So ganun lang mga paps. Ako yan, patutuin nyo lang yan. So ito mga paps, ito yung torque drive. Hindi ko na siya binasa mga paps kasi medyo matatagalan tayo, pero pwede nyo rin naman ito linisan. Kasi sa akin hindi naman ganun karumi yung torque drive ko, kasi kakalinis ko lang nung nakaraang linggo. Kaya ayan, pinunasan ko lang mga paps. Okay na yan, kasi tsaka sayang din yung grasa. Mahalaga dyan mga paps, matanggalan nyo ng mga dumi, kasi yung makakasira sa ano natin, mga pyesa. Okay mga paps, so maya maya kakabit na natin to. Ito yung aking torsion controller. Ayan. Sa mga nakukulangan sa arangkada, maglagay kayo niya mga paps. Bukod sa ikatatagal ng torque drive nyo at lifespan ng torque drive nyo, nakakadagdag din siya ng performance. Okay mga paps, linisan muna natin itong itong part na to. Ito mga paps, sasabunin nyo lang naman yan. Sa akin tingnan nyo, medyo malinis pa mga paps, hindi pa masyadong, hindi pa totally talaga marumi. Okay mga paps, kakabit na natin tong, babalik na natin itong mga parts ng ating panggilid ng motor. Okay, siya nga pala mga paps, tips ko na rin sa may proper na paglagay ng bola. So yung makikita nyo makapal yung plastic sa gilid ng flyball, mga paps, ilalagay nyo sa bandang kaliwa mga paps. Ganun lang, sa bandang kaliwa. Ayan mga paps, ayan yung makapal na okay, yan yung proper na paglalagay ng bola, pag-install ng bola. Yung makapal na plastic, ulitin ko, malagam na plastic, ilalagay nyo sa bandang kaliwa, sa left side ng pulley. Ilang mga paps. Okay mga paps, ang tips lang, no, itong bushing ilalagyan din natin ng konting lubricant. Patak lang, lalagay lang tayo ng patak sa kamay, langis, patak lang mga paps. Tapos kakalat mo lang ng ganyan, kalat nyo lang yan. Ganun din sa pinaka dito, sa area na to mga paps. Ayan pa, pagpahiran nyo lang, pwedeng grasa o langis, sapat na yan. Ang mahalaga dyan, malagyan natin ng kahit pa paano ng lubricant.
Ito mga paps, tips lang, no. Ginagawa ko kasi hindi pa ako napapa-regroup kasi nga stuck pa yung clutch lining ng aking motor. So ang ginagawa ko para hindi dagdagan rin, para mas kumapit, iwas dragging din. So ginagawa ko mga paps, pinagaspangan ko to mga paps gamit tong mini grinder ko. Yan mga paps. Yan, para pakita ko lang sa inyo paano ko ginagawa. Ganyan lang ginagawa ko mga paps. Pinagaspangan ko lang tong part na to. Yan mga kapaps, tapos na natin linisan yung pang daily passion. So sana nakatulong to, lalo na sa mga newbie na gustong matutong maglinis ng pang daily ng motor nila. So yun mga paps, start natin. Siya nga pala mga paps, yung sa crankcase, no, kasi hindi ko na pinakita itong paano linisin to para hindi na mapapa yung video. So common naman na yan, madali na malinisan to. Okay, so start natin mga paps. Okay, so tayo mga paps. So okay na. Ayun mga paps, ingat tayo mga paps sa pagdadrive. God bless you all sa inyo lahat. Maraming salamat sa mga nanood. Ingat po. Yun lang, bye bye.